We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning! Bao Friday na! You are watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw na maganda sa Biyernes, August 11, 2023. Ibalunta na ang mga nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala. Live dire sa GMA Iloilo Station. Happy weekend! Ako naman si Adrian Priatas, live weekend din sa GMA Bacolod Station. Subong aga, dala sa gihapon namon ng mga dalago ang mga balita at impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kayari na ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Mga puso, Iloilo Provincial Agriculture Office, ginapahanda na ang mga maunguma sa halit sang tuman nga init. Rain-fed areas o kung talamnan nga nagasalig sa ulan, butangan sang small-scale irrigation project, agod nga mapahagan-hagan ang epekto sang El Nino. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Halin sa 137,000 ka-ektarya sang rice area o kuntalamnan sa probinsya sang Iloilo, yara na lang subong sa 132,000 hectares ang agricultural land matapos nga ma-convert sa residential areas. 40,000 ka-ektarya diri ang irrigated area, samta ang nabilin ang rain-fed areas o kun mga lugar nga nagasalig sa tubig ulan. Suno sa Iloilo Provincial Agriculture's Office, patubigan sang probinsya ang rain-fed areas, agod hindi matamaan sa epekto sang El Nino. Ilabi na nga base sa forecast sang Pag-asa, mabatyagan ang tuman kainit nga tiyempo sa last quarter sang 2023. Ang nabiling ina nga rain-fed areas nga we are hoping sa dire sa skilled up namon nga rice program matagaan ini sa mga small scale irrigation project. We could still have the rain-fed areas nga mapatubian naton by way of sa mga small scale irrigation nga project naton nga also one of the priority program ni Gov. So maaton ini siya mapatubigan and then we will maximize the production sa sini mga unit area. Dugang pa ni Toledo, apisar nga may kakulang sang tubig kag below normal ang rainfall o kun ulan sa tion sang El Nino, kampante ang Agriculture Office nga hindi ini mangin pagpanghangkat. Magluwas sa small-scale irrigation project, may gin-establisar naman nga small farmer reservoir kag small water impounding project nga makabulig sa mga mangunguma. Ginapahayag nga ang natipon nga supply sang tubig ang bastante nga makasustenar tubtub sa tion sang tig-alani. Sa subong, 3,000 na ka-ektarya sang duta sa probinsya ang natamnan sang hybrid rice. Bastante ang supply sang humay, bangod ginapaabot nga makaproduser sang 12,000 katonelada sang humay kada ektarya. I-divide na sa 1,000 kilos ang 1 metric tons. To my computation, siguro malabot din sa mga 12,000 metric tons. Now, i-double mo ina kay because our target for the year 2023 is 6,000 hectares. So amo na sa ang aton gina-expectar sa aton lang ang gin-assist ang aton sang probinsya on the hybrid rice. Apang suno kay Tatay Agustin, mas maayo kun manami nga klase sang hybrid nga binhi ang itanom agud makapatubas man sang maayo nga klase sang humay. Okay man kami sa kundang rang hybrid. Gani diferensya kay gin panaw kang kuan ka di do ay magray mo ng iban nga anong binhi. Di amuran ng damong gin panghatagan nila nga bini pero ang iban way magkalatubo bla. Magluwas sa mga gamiton nga makinarya, ginahanda man sang probinsya ang mga mangunguma sa posible epekto sang mainit nga tiyempo. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, naka-half-mast subong ang hayahay isang pungsod sa Negros Occidental Police Provincial Office. Simbolo sa pag-unong sa kapulisan sa probinsya sa kamatayon ni Police Corporal Jaime Nunez nga napuruhan gid sa enkwentro nga nagluntad sa barangay Minapasok, Calatrava sa probinsya sa Negros Occidental.
Sunod sa spokesperson sa NOCPPO nga si Lieutenant Justice Catalogo, hindi magnubo sa 30 ka maarmado nga tawo ang naengkwentro sa kapulisan. Napilasan man sa insidente ang Deputy Chief sa Calatrava Police nga si Captain Jesus Alba kag si Corporal Dennis Nasis. Nagpadulong sa lugar ng kapulisan upod ang mga elemento sa Philippine Army para kuntani magserbe sang warrant of arrest sa pila ka mga miyembro sang rebelde nga grupo. Ginapahayag nga ginpalukpan sang improvised explosive device ang salakyan sa kapulisan kag ginparakan sila sang tiro sa armado nga grupo. Si Corporal Nunez ang kalaslod pa sa Disyembre gani ang kahagugma sini nagapanawagan karon sa hustisya. Wala man sala, ma'am. Ang mga pulis, ma'am, nga aamo na ang ila nga amo na ang ila yang misyon sa ila kabuhi ya ang mga halit sa mga tawo nga mga inente na kabalo sila, ma'am, mo nga may mga pamilya na yan, ma'am, yang nga ginapulian. Ginkumpirmar ni Mayor Jerry Treñas nga may 4 ka mga persona nga na-monitor ang Persons with Disabilities Affairs Office o KONPIDAW nga nagagamit sang PWID bisan wala nakarehistro sa opisina. Ang mga gintumod ang residente sang Lopez Haina Street, Haro, Tikod, La Paz, kag duwa ang may address nga Hibaw-an Sur, Mandurriao. Ginpadala na sang alkalde sang demand letter ang mga ini agud nga makapaathag. Pananglitan nga hindi ang mga ini makasabat o kun mapamatud-an nga nagapameke sang ID pasakaan ng mga ini sang kaso. Pila lang sa requirements sa pagkuha sang PWD ID kag booklet among medical certificate nga nagapamatuod nga PWD ang aplikante. Barangay Certificate of Residency kag kinahanglan nga mag-fill out sang application form. Suno sa mga staff sang PIDAW, gilayon man nga ma-release ang ID kag booklet kung kumpleto na ang requirements. Panugyan naman sang alkalde sa mga establishmento nga gilayon nga mag-report kung may mamonitor ang mga ini nga hindi lehitimo nga PWD. Ready, we will file cases. Kasi may demand letter na ko to, ang sunod na, file na kita kaso. Alam mga amon nga bagay, hindi natin pag-tolerate because if we tolerate, masigi na siya. Mapusog ipasalig naman sa direktor sa Bacolod City Police Office sa BCPO nga si Colonel Noel Alinio ang amat-amat nga pagkabungkag sa Maria Kaunda Drug Group o sindikato nga Maria Kaunda. Ang ginaligar sindikato nga yara sa likod sa na-recover nga 14 million pesos nga balor sang shabu sa subject nga ginkilala kay Michael Frias sa Bacolod City. Ang remnants ng grupo ang ginapasuni may koneksyon sa mga drug lord kag sindikato ang karon preso sa National Penitentiary. Gani sa makagwa nagtindog ang mga ini nga bodigero o kun runner. Sang damlag lang sobra 8 million pesos man nga balor sang droga ang nakuha man nagikan sa 3 ka mga durugisa sa Barangay Singkang Airport, Bacolod. Pasalig ni Alinio, wala sang laboratorio sang illegal drugs sa syudad. Yun talaga, yung link talaga ang target namin ngayon. Yung pinaka-link nila at mga sources. Ginapabaskog na sa Iloilo City District Jail Male Dormitory sa Ungkaharo, Iloilo City ang security protocols sini matapos gidjutayan lang malutsan sang illegal nga droga nga dala sang babayi nga mabisita kuntani sa iya kahagugma nga detained sa amo nga jail facility. Arestado si Vivian Gustilo, 36 anyos, ang barangay Tikod, La Paz matapos nga madakpan sang BJMP personnel nga may dala nga suspected shabu nga nalakip sa dalasini nga uling. Na-recover ang 7 grams ang ginapatihan shabu nga ginabanta nagabalor sang 47,000 pesos. Ang ginapayag nobyo nga bisitaho ni Gustilo ang nahibaluan man nga napreso bangod sa illegal nga droga. Depensa naman ni Gustilo birthday sa iya nobyo rason nga mabisita ini. Ipayag man sini nga may nagpadala lang sa iya sang plastic bag nga may unod nga pansit, manok kag uling inughatag sa iya nobyo apang hindi niya kilala ang nagbilin sini. May madakpan man o wala. So, ginaya nga thoroughly search ang tanan nga mga belongings na ginadala pa sa loob.
Makapuso magapaulan sa pila ka bahin sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao ang ginabantayan nga low pressure area. Nakitaan sang pag-asang LPA 310 kilometers sa sidlangan sang Borongan Eastern Samar. Manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo. Samtang ang bagyo naman nga yara sa gwa sang Par o kun may kalayoon nga 2,235 kilometers east-northeast ang extreme northern Luzon ang nadayon nga nagahulag sa direksyon sang Pungsod, Japan. Hangin habagat ang padayon nga nagaepekto sa pungsod. Subong nga aga, mangin manami ang panahon sa halos kabugusan sang Western Visayas. Pero karon sa hapon lauman ang pag-ulan base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Mapuso para naman sa aton nga Globe Balita, 11 katao patay sa sunog nga nagluntad sa isa ka holiday home para sa mga disabled nga tao sa France. Samtang pagsigabong sa isa ka optics factory sa Russia, nagresulta naman sa matayon sa isa ka tawo kag pagkasamad sangkapin sa 50 pa ka iba. Yari si Julius Bilacaol nakatutok. 11 katao ang napatay matapos gintupok sang kalayo ang isa ka holiday home para sa mga disabled nga tawo sa nasidlangan nga bahin sang France. Ginapahayag nga nagatulog ang mga tawo nga may learning disability supod sa ilang mga bantay sa nagsugod ang pagkalayo sang duha ka panalgan nga building sa Wensheim nga nahamtang 70 kilometros nabagatnan sang Strasbourg. Sunod sa rescuers, 8 ka mga bangkay ang gilayon nga nasapuan, samtang ang 3 ang ginapatihan nga natabunan sang nagkalabuka nga mga konkreto. Isa ka tawo ang report nga napatay, samtang kapin 50 ang nagkalasamaran matapos magsigabong ang isa ka optics factory sa naaminhan na sidlangan sa Moscow, Russia. Base sa report sa state-owned news agency, ang eksplosyon ang nagluntad sa isa ka warehouse nga may mga pyrotechnic equipment. 30 sa mga biktima ang ginadmit sa ospital. 6 sa mga inang yara sa critical nga kondisyon. 26 naman ang nagpabulong sang menor nga kasamaran. 38 man ka apartment blocks ang naguba. Lakip na ang isa ka eskwelahan, sports complex, kag isa ka balaligyaan. Ginpanginwala naman sa otoridad nga tugas ang drone attack nga sama-sami ginapasibangod sa Ukraine ang insidente. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Exciting na naman nga episodes ang mapakilanman ng walang taon naton buwas nga bidahan gihapon ni Asia's multimedia star Alden Richards. Si kaduhang nga role ni Alden isa ka epal nga social media influencer ang iya karakter sa episode nga Epal Dream Boy. Makitan sa istorya kung paano sini nalang puwasan ng bashing nga nabaton matapos sini sa masami i-flaunt ang iya mga material possessions. May 1 million followers na sa TikTok ang 24 anyos na si Jeff Moses o kung si Regan Tibayan sa abot kamay na pangarap. Isa sa mga BFFs ni Dr. Annalyn Santos si Regan. Ginabantayan sa iya followers ang video sini o pwedeng co-star sa serye. Excited na si Bea Alonso nga mag-shoot sa iban nga pungsod para sa upcoming GMA View series nga Love Before Sunrise. Inipagabidahan nila ni Dennis Trillo. Sunod sa aktres, halfway na sila sa shoot at madamo pa sa mga dapat bantayan sa istorya sa series. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mapuso proud na Grand Slam forward sa Binil Blazers sa National Collegiate Athletic Association ang bisita ta sa Bubistok sa bungagaw po si Kapuso Eileen Pedreso. Mayong aga, Miggy, batiin mo naman or sige, ano na lang gin, total hiligay no na lang gin, no. Sir Miggy, batiin mo naman ang aton sininga mga Ilonggo viewers to and sa tanan nga mga taga Region 6 Western Visayas nga nakatutok sa aton subong aga. Hello mga galantaw subong sa GMA Regional TV and sa tanan nag-support sa GMA, good morning sa inyo. Yes. Sir Miggy, since day one of your NCAA journey, the Grances have been very proud of you, no? Especially sa pag makita kanila nga grabe ang abilidad naton sa court, no? But ano ang nag-motivate sa aton para, representing Negros Occidental? Anong ara sa aton nga mind and heart while nagahampang kita, especially kung ara gid kita sa court, Sir Miggy? Siguro sa Ilonggo, syempre wala kita
pirmi kita kabato, we always have that fighting spirit in us ever since. So feeling ko every day, if nag-practice ko or gahampang ko sa sa NCAA, yun amo lang ang akong ginapanumdum na always to never back down, kag always have that fighting spirit. Ang pwede nila madalas throughout sa basketball career nila or sa journey nila is to work hard and to never limit your dreams, kasi feel ko mo man lang na ang kapital sa isa ka basketball player na hindi give up sa mga gusto mo malabot sa dreams mo as a basketball player, kag always lang magtrabaho. Yes, Sir Miggy, I would like to know, and for sure sa aton man sininga mga viewers, no, on the first day sang imo sininga game, can you share with us ano ang experience? How does it feel, no, nga na makahampang ikaw, Sir Miggy? And ano ang nag-influence gid sa imo or ang imo sininga makonsider nga first influencers kumbaga? Honestly, first game ko sa NCAA, very do nabaguan ko. Kaya siyempre sa una diri lang ako sa Bacolod Gampang, sa mga venues lang diri sa Bacolod. So sang nagsailo no sa Manila sa Smart Araneta, San Juan Philoil Arena. So very humbling experience again. And sa siguro sang ang mga nag-motivate kit sa akin or the people behind me are like my parents, God, first and foremost, tapos parents ko, and sa tanan na tao nag-support sa akin since when I started my basketball journey. Kamusta naman ang life bilang athlete, student sa College of St. Benilde? Paano mo ginabalanse, no? Hindi man lang ikaw, I know nga kadamo man sa mga estudyante nga ginabalance ang sports, ang athlete life, and ang studies, no? But para sa imo, Sir Miggy, paano mo ginabalanse? Siguro nabatian naman ng guro sang tanan na athlete which is time management. As an athlete, hindi siya hapos na everyday ka practice ka. After practice mo, you have to attend class. Tapos paggabi, kailangan mo mag-do sa mga extra work mo, extracurricular activities sa schools and also sa team mo. So I think time management lang. Kailangan mo siya i-manage kung ano yung mga priorities mo, kagunaan mo, kung ano yung need matapos mo sa mga task mo on that day. Salamat din, Miggy, for joining us this morning. Can you invite our kapuso out there to support you sa imong NCAA journey? Kag syempre, i-greet na lang ang mga taga-Bacolod, no? Willing kag very excited gid nga makaupod ka. Sa tanan nag-support sa GMA and sa NCAA, gina-invite ta kamo na maglantaw sa upcoming season 99 namon sa this upcoming September. Tanya supportaran nyo ang amon team and sa tanan na teams na mag-compete para sa NCAA title. Sir Miggy, taga-diin ka gid gani? Sa Silay City. Silay City. So, Negrosano, no? Pwede natin mag-greet ang mga taga-Silay City? Hello sa mga taga-Silay nag-support sa akon. Kamusta ka mo tani, pirmi ka mag-support sa GMA and sa NCAA. There you have it, mga kapuso. Madaming salamat, Miggy. Sa dugang nga balita, wala na nakapalagpas sa drug bypass operation si Giovanni Gozon alias Goyong sa Barangay Bacau, Mandurriao kung sa din ini temporaryo nga nagatinir. Naglabot sa 150 grams ang ginapatihan shabu nga nagabalor sang 1,020,000 pesos ang nakuha sa high-value individual yung ginatudlo supplier man sang droga sa syudad. Suno sa CDEU mismo, mga parokyano ang nagapalapit kay alias Goyong kag kun kaisa may mga runner ini nga ginasugo. Tingin po sa aton nga taga-Bacau mismo na may maabot nga item sa kay Guyong. So ginpatutukan na naton, ma'am, for 3 days nga ulat-ulat naton mag-abot ang items. Ginkasa naton ng bypass operation. O sa mga mahilig maglunggong da, mga kapuso, ginaduso sa karon sang Bacolod City Police Office nga dumilian na kag ideklarar nga illegal ang pagpusta sa mga hampang sa peryahan bilang kabahin sang anti-gambling campaign and operations sang BCPO. Isang BCPO sa mga signatories ng special permit nga ginatugyan sa mga operators ng peryahan. Pagklaro ni Colonel Noel Alino, pwede makahampang sa perya. Apang plano nga dumilian ang pagtaya sa mga hampang kaangay isang pula-puti, longgong, manok-manok kay iban pa nga itsa-itsa nga nagatanyang dako nga premyo sa mga nagahampang.
Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Matapos ang 30 dias again suspend sa National Electrification Administration o CONEA, bangusahinyo sa mga alkalde sa Seneco franchise areas, madayo na ang plebisito kung minutuhay sa ginaduso nga JVAs ato nga asang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Ginkumpirma ni Attorney Arnel Lapore nga handa ng schedule liwat nga magabukas ang voting center sa August 19 kag 20, 26 kag 27 kag ang final casting of votes sa September 2 kag 3. Matapos ang cleansing, nangin 177,737 na lang sa nagikan, masobra 190,000 ang mga pwede makaboto sa plebisito. Ang mga nakakasalista, ang mga in good standing members, nakakasansang kontador, nagtaliwan o kung nag-relocate ng mga member consumer. Todo naman subong kampanya sa mga pro, kag anti-JVA para sa yes kag no votes. Mapos sa softball team, gikan sa Baguio City, ginpakigbahin ang sekreto sa kadalagan sa 2023 Junior League World Series. Ramon Torres, National High School proud sa nalabot sang ilang mga estudyante sa patag sa softball. Nakatutok Irene Pedreso. Hindi matupungan ng kalipay sang players kag coaches sang Baguio City Junior League softball team matapos nga nakuha ang kampyonato sa 2023 Softball Junior League World Series Championship nga ginhiwat sa Kirkland, Washington sa Amerika sang damnaglang. Ang pangbato sa Pilipinas nga ginalakipan sang players gikan sa Ramon Torres National High School ang nangin madinalagon sa score nga 3-0 kontra sa Eastern Region sa final match. Antis nakalabot sa World Championship, madamo sang ginagyan nga regional kag national games ang team. Kag sunod sa coaching team, ang sekreto sa kadalagan sang girls, amo ang disiplina kag hard work. Ang pag-training sa Baguio City, it's a hard work gid sa mga bata. Of course, amon nga sa ilang nga mga teamwork, una-una ang discipline sang ginapamatian gid sang mga bata kag they apply gid sa ilang games ang disiplina. Sunod sa players, hindi nangin mahapos ang ila ginagyan. Ilabi nang kinahanglan pa sa mga ini nga tungao ng ila oras sa pag-eskwela kag trainings. Actually, hindi man hapos ang amon nga training kay kami mabugka pa kami aga para mga mag-training kami sang Mayo kag kapoy man, pero ang sa mindset lang namon nga dapat mag-champion na kami sa World Series. Si Ann Diana, naka-record pa sang duha ka runs bat in sa hampang. The first game, kabadyag kami nga kulba, pero at the end, nakakasmat. Very proud naman ng Ramon Torres National High School nga upod sa kadalagan sa mga kabataan. Congratulations, Gid, sa inyo tanan. The school is very proud of you. Kay ini nga hitabo, bugal gid sang aton eskwelahan every time nga ginamention dito nga you are from Ramon Torres National High School. Isa ka homecoming activity ang ginapreparara sa eskwelahan kag LGU. Agud pasidunggan ang team sa nangin kadalagan nila sa World Championship. Irene Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Ato naman kilalahon ang grade 6 students sa Pavia, Iloilo nga nagpauli sang gold sa palarong pambansa kag kung paano nangin kabahin sang iya training ang kontrobersyal nga Ungka flyover. Ining gitutukan ni Zen Kilantang. Bugal sa mga pabiyanhon ang 12 anyos nga si Christian Dominic Hubag nga honor student na sang Pagsangaan Elementary School, gold medalist pa sa natapos lang nga palarong pambansa 2023 nga ginhiwat sa Marikina City. Si Christian ang nagpauli sang 3 ka gold medal sa track and field, 800-meter run, 1,500-meter run, kag 4x400-meter relay. Tuman ang kasadya sini bangod na bayluhan sang kadalagan ang iya mga kabudlayan. Practice lang ngayon kag pamatay lang sa mga balkang mga trainer, coach. May road run kada aga, kagapon.
Suno kay Christian, nangin inspirasyon sini ang iya magulang nga nagserbe man sini nga personal coach. Nakita sang iya utod ang dedikasyon ni Christian agud mahanas ang iya abilidad. Daw dedikado gid sa training, ma'am, kag wala bla reklamo kung ano yatag mga program daw mo na bla. Tanan-tanan mo bla mga programa nasunod gid bla, ma'am, tiya mo na dasig bla pag improve sang sang bata. Dugang pa sang iya magulang, nangin saksi pa ang kontrobersyal nga ungka flyover sa iya training. Bangod diri sila kun kaisa nagaensayo. Sa 1 week namon nga program, may uphill kami nga program daw mo lang ti kinanglan namon uphill ti hindi naman kami guro makapangita uphill like sa Santa Barbara nga uphill or sa New Lucena ti do aran mo access namon bla malapit lang gid do mo na bla ti dira na lang gid mi sa flyover. Dako naman ang pasalamat ni Christian sa mga nagsuporta sa iya, agud maangkon ang iya handom. Plano man sini nga magpasakop sa international competition, kapareho sang SEA Games, agud makahatag sang dungog sa pungsod. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. John, mga puso, para mangin madinalagon, hindi bastante nga kita ang mayara lang sang talento. Dapat ang talent ang aton ubdan sang dedikasyon nga mas mangin maayo pagid sa sport nga aton ginahampangan. Pares na lang sa basketball. Matod gid na Adrian, sino gani sa American Basketball Hall of Famer nga si Shaquille O'Neal. Excellence is not a singular act but a habit. You are what you do repeatedly. Wala sang matabo sa aton talento o kun potensyal kung hindi kita magpaninguha nga aton ini mapangitpuslan kag ini ang pinaagi sa sige-sige nga pagpractice. Maraming salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami halin Lunes, tubto Biyernes. May yung malantaw ang aron nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman si Adrian Prietos. Bugos na puwersa para sa mas madako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.